Kung ang mapipiling leader ay tulad ni Pope Francis, maaari tayong makita ng mas bukas at modernong simbahan. Kabilang ang mas malalim na interfaith dialogue, pagpapalawak ng mga reforma sa simbahan, mas progresibong pananaw sa mga issue tulad ng LGBTQ+, at celibacy ng mga pare. Pangalawa is yung konserbatibong Santo Papa. Ngunit kung ang isang tradisyonal na kardinal ang maluluklok, maaari tayong bumalik sa mas konserbatibong paraan ng pamumuno tulad ng pagpapalakas ng tradisyonal na doktrina at moralidad, pagpapatibay ng Latin Mass at mahigpit na liturhiya, mas konserbatibong pananaw sa mga usaping panlipunan. Hello mga ka-faith! Alam nyo, isang malaking balita ang yumanig sa buong mundo. Si Pope Francis ay muling isinugod sa hospital. Sa edad na 88 years old, patuloy niyang kinakaharap ang iba't ibang seryosong issue sa kanyang kalusugan. Kabilang ang respiratory problem at kidney complication. Ayon sa Vatican News, siya ay nasa masusing pangangalaga sa Gemelli Hospital sa Roma matapos siyang madiagnose ng double pneumonia at mild kidney failure. Take note mga ka-faith, si Pope Francis isa na lang ang baga niya kasi parang naoperahan siya, so tinanggal yung isang lungs niya. Hindi ko lang sure kung yung right or yung left yun. Bagamat may mga bahagyang pagbubuti sa kanyang kondisyon, marami ang nagtatanong gaano na nga ba katindi ang kanyang kalagayan at kung sakaling siya ay pumanaw, ano ang susunod na mangyari sa ating simbahan? Diba? Ang dami nyo naririnig na mga news na nagre-rehearse na raw ang Vatican sa kanyang pagpanaw. Dami ka napapanood ngayon ng mga Catholic social media site, mga channel, sino raw ang pwedeng maging next pope, yung mga contender. Isa sa hot topic palagi pag sinasabing next pope ay si Cardinal Tagle. Isa sa mga sinasabi nila na malakas daw na contender na maging possible na next pope. Kaya napakalagang pag-uusapan natin ngayon mga ka-faith. Ano nga bang mangyayari kapag namatay ang isang Santo Papa? Alam nyo mga ka-faith, ang pagkamatay ng isang Santo Papa ay hindi lamang isang trahedya. Ito rin ay isang kritikal na sandali para sa buong simbahang Katolika. Meron tayong mahigpit at sagradong proseso na sinusunod upang matiyak ang maayos na pamumuno ng susunod na magiging Santo Papa. Ang una, syempre, yung kumpirmasyon ng kamatayan. Ang Camerlengo o ang opisyal na tagapamahala ng Vatican ang unang magpapatunay ng pagkamatay ng Santo Papa. Sa nakagisnang tradisyon, 3 beses niyang tatapikin ang noo ng yumaong papa gamit ang silver hammer at tatawagin ang kanyang pangalan. Ngayon, mas moderno na ang proseso, ngunit ang solemn at sagradong tradisyon ay nananatili. Pangalawa ay yung pag-aanunsyo at panahon ng pagluluksa. Kapag opisyal na kumpirmado ang kanyang pagpanaw, agad itong iaanunsyo sa buong mundo. Magsisimula ang 9 na araw ng pagluluksa na tinatawag na Novem Diales. Sa loob ng panahong ito, ang kanyang katawan ay ilalagak sa St. Peter's Basilica upang makita at mapagdasalan ng publiko. Ang buong simbahan ay magsasagawa ng sunod-sunod na misa para sa kanyang kaluluwa at isasara at siselyuhan ang kanyang opisina bilang tanda ng pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Pangatlo is yung paghahanda para sa conclave. Matapos ang pagluluksa, maghahanda ang Vatican para sa conclave, ang sagradong halalan upang pumili ng bagong Santo Papa. So sa panahong ito, ang lahat ng kardinal na wala pang 80 years old ay kailangang magtipon sa Roma upang bumoto.
So paano nga ba pinipili ang bagong Santo Papa mga ka-faith? Number 1, ang sikretong eleksyon, the Papal Conclave. Ang Papal Conclave ay isang lubos na sagradong proseso kung saan hindi maaaring lumabas o makipag-usap ang mga kardinal sa sino man sa labas habang nagaganap ang botohan. Gaganapin ito sa Sistine Chapel kung saan ang bawat isa ay manunumpa ng pagiging tapat sa simbahan, mananalangin at magmumuni-muni upang piliin ang tamang leader. Magsusulat ng kanilang boto sa isang papel at ihuhulog sa isang espesyal na urna. Pangalawa, paano nalalaman kung may napili ng Santo Papa? Matapos ang bawat botohan, sinusunog ang mga balota at dito natin makikita ang tradisyonal na usok mula sa Vatican. Pag black smoke ang lumabas, ito yung kung walang nakuhang sapat na boto, nangangahulugan itong kailangan pang bumoto muli. At pag white smoke, pag may napili ng bagong Santo Papa, ito ang senyales na hinihintay ng buong mundo. At pangatlo, ang pagpapakilala sa bagong Santo Papa. At kapag may napili ng bagong leader ng simbahan, siya ay ipapakilala sa publiko mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Doon ay ipapahayag ang sikat na linyang Habemus Papam. We have a Pope. Habemus Papam! At dito magsisimula ang bagong kabanata ng simbahang Katolika. Sino ang posibleng maging susunod na Santo Papa? Natanong mo na rin ba yan? Sino yung maging succession, di ba, ni Pope Francis? If ever kung merong mangyaring masama sa kanya or if ever mag-resign siya. Alam nyo, sa kasalukuyang estado ng simbahan, dalawang posibleng landas ang maaring tahakin depende sa bagong Santo Papa. Una, ay yung progresibong Santo Papa. Kung ang mapipiling leader ay tulad ni Pope Francis, maaari tayong makakita ng mas bukas at modernong simbahan. Kabilang ang mas malalim na interfaith dialogue, pagpapalawak ng mga reforma sa simbahan, mas progresibong pananaw sa mga issue tulad ng LGBTQ+, at celibacy ng mga pare. Pangalawa is yung konserbatibong Santo Papa. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me
with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless. Ngunit kung ang isang tradisyonal na kardinal ang maluluklok, maaari tayong bumalik sa mas konserbatibong paraan ng pamumuno tulad ng pagpapalakas ng tradisyonal na doktrina at moralidad, pagpapatibay ng Latin Mass at mahigpit na liturhiya, mas konserbatibong pananaw sa mga usaping panlipunan. Ang malaking tanong, pwede mong i-comment sa baba ng vlog na to. Ano ang gusto mong direksyon ng simbahan sa hinaharap ngayon? Ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya sa kondisyon ngayon ng ating Santo Papa na si Pope Francis? Tayong mga Pilipino, kilala natin siyang si Lolo Kiko. Alam nyo mga ka-faith, anuman ang mangyari, isang bagay ang sigurado. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang simbahan. Bilang mga Katoliko, tungkulin nating una, ipagdasal ang Santo Papa, si Pope Francis. Ipanalangin natin ang patuloy niyang paggaling at ang tamang pagpili ng kanyang magiging kahalili. Pangalawa, manatiling matibay sa pananampalataya. Anuman ang pagbabago sa liderato, ang tunay na pundasyon ng ating simbahan ay si Kristo mismo. At magkaisa bilang isang simbahan. Hindi dapat tayo nagkakawatak-watak dahil sa politika ng simbahan. Bagkus magkaisa sa ilalim ng ating pananampalataya. Mga ka-faith, ang ating simbahan ay muling haharap sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan. Ang ating pananampalataya ang magsisilbing ilaw natin sa panahong ito ng pagbabago. Ano sa tingin nyo? Dapat bang ipagpatuloy ng posibleng susunod na Santo Papa ang mga reforma ni Pope Francis o bumalik sa mga tradisyonal na simbahan? So, i-comment nyo sa baba ng video na to. Kung na-bless ka dito at na-inspire ka sa aking naging vlog, meron pala akong naging interview kay Brother Paul J. Kim, isang very devout Catholic, kilalang Catholic evangelist at speaker sa ibang bansa. Isa siyang Korean at grabe yung conviction ng kanyang pananampalataya. At pwede nyo yan mapanood. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. But what would happen if even just like 10% of all those people started living out their faith in a way where they say, I want to spread this fire. I don't want to just be a cultural Catholic. What? God used 12 disciples to change the world. Yes, Imagine to set the Lord on fire. We're talking about 100 million Catholics. What if 100 million Catholics woke up and they're like, Hey, let's do this. Let's go. Let's not be afraid. Let's not be ashamed. Let's talk to our friends and family about Jesus. Let's invite them to mass. Let's be the change.